Salamat sa katanungan. Ang nasyonalismo ay pinapakahulugan natin bilang pagmamahal sa bayan. At ang pagmamahal ay dapat ipinapakita. Ang pagmamahal ay hindi basta-basta sinasabi kung hindi isinasagawa. So, hinggil dun sa unang tanong mo na totoo, mas madaling malaman dati dahil mayroong konsepto ng labas at loob. May dayuhan, taal, may kalaban at may kakampi. Pero sa panahon natin ngayon, medyo sa tingin ko, hindi naman lumabnaw yung ideya ng nasyonalismo kundi dumami. Kasi maraming paraan para mahalin ang bayan. Walang isang paraan ng pagmamahal sa bayan. There's no such thing as state-sponsored nationalism. Pwede mag-sponsor yung state kung paano yung sasabihin. Pero pag sinabi mong mahal mo yung isang tao, hindi lang naman sa isang paraan mo napapakita yung pagmamahal mo eh. At para malaman niya na mahal mo siya, kailangan may gawa. Kaya nga doon sa aral ng Katipunan, di ba, kahit magaling magsalita, gawa ang hinahanap. Kasi kahit magaling magsalita, kung hindi ka makakagawa, walang kwenta yung lahat ng sasabihin mo. Madaling magsabi na mahal mo yung bayan. Pero ang tanong, when was the last time na talagang naisip mo at kumilos ka na mayroon talagang kaugnayan doon sa quote-unquote pagmamahal mo sa bayan? So hinggil doon sa ideya ng nationalismo, this is something, I think, personal yung tanong mo din. Kasi hindi ko pwede ituro yung sinasabi ko sa klase. You cannot really teach nationalism eh. You can teach history. And somehow, in the process, people will learn to love yung kasaysayan niya at yung dinaanan ng mga nauna sa kanya. So, sa akin, ang pagmamahal ay konkreto. Hindi ko alam kung paano ninyo isinasagawa, pero kaming mga kaguruan ninyo, malinaw na mahal namin ang bayan. Kaya nandito kami para sa inyo. Salamat. Parang feeling ko ay ano ito, chancellorship. Sa akin, naniniwala ako kasi dun sa sinasabi ni Krzysztof Golikowski na yung nasyonalismo, ang isang mahalagang elemento nito ay damdamin ng pakikilahok o pakikiugnay sa bahagi ng bayan. So, balik ko lang siguro sa iyo yung tanong, anong ginagawa mo sa pagkatangka na ipagwatak-watak ang Pilipinas? Anong ginagawa mo sa usapin ng digmaan sa Mindanao? Anong ginagawa mo sa kasalatan ng pagkaalis ng nakakahalim? Hindi ko sinasabing bukas bigyan mo ng solusyon ito. Pero ang sinasabi ko ay lahat tayo siguro sa ating maliit na pamamaraan, meron tayong mga magagawa para dito. Kung talagang naniniwala tayo na tayo ay kabilang sa isang bayan. Parang hirap na nilang sundan. Hindi nung isang araw, pumunta kami sa Maynila, may binabanggit si Xiao na sinasabi dun sa aral ng Katipunan ni Bonifacio na kahit anong sariling gawa, no, o ipon ay bahagi, no, basta ibinabahagi sa bayan. So parang sa akin, hindi naman na hinihingi sa atin ngayon na isakripisyo niyo yung buhay, magpakamatay kayo, pumunta kayo sa Minjol at magpawarin kayo doon. No? Siguro nung mga panahon namin, ganyan. Pero ngayon, I think bawat isa sa atin, kung ikaw ay isang mahusay na guro at sinagampanan mo yung inyong tungkulin, kagaya nga ng sinasabi niya, dahil nasa UP kami, pagsasakripisyo na rin namin nun para sa bayan at para sa inyo. Scholar ng bayan kasi kaya nagbabalik, no, sa bayan at nagbabalik sa iyo. Ganon din siguro kayong mga estudyante. Ngayong estudyante kayo, yung hindi ninyo binabagsak ang inyong mga kurso, ibig sabihin niya, hindi gaano nadadagdagan yung gastusin ng bayan para sa
Hindi ba? Dahil smaller pa rin kayo ng bayan kahit anong sakit. Meron pa rin subsidiya para sa inyo. At dagdag pa, pagkatapos nyo mag-graduate, isipin nyo lang ng 2 beses, ano ba muna ang gagawin ko? Pupunta ba ako kagad sa labas ng pagbansa at magpapayaman at kakalimutan ng Pilipinas? O iisipin yung mas maraming Pilipino na nangangailangan sa inyo? Dahil kahit ano pang sabihin mo, no, bahagi sila sa inyong pagpupunali bilang mga estudyante ngayon. Dahil University of the People pa rin ang UP. Yun lang.